Hello mga kabos. Nandito naman tayo mga kabos. Panibagong buhay, panibagong vlog naman tayo mga kabos. Ito, alas 9, minus 15 plus 10 ng umaga mga kabos. Lalakad naman tayo, exercise naman. Kasama si Mrs. Kabos. Kaya, tabayanan yung mga kabos ang video namin. So, una sa akin, kausap niya yung anak namin panganay. Yan. Maganda kasi pagkaramdam sa katawan natin mga kaabos kapag mag-exercise tayo sa umaga. Lakad lang, huwag lang tumakbo. Yung mga bata-bata pa pwedeng tumakbo. Pero yung mga senior citizen at katulad namin mga kaabos, lakad lang. Pwede pa tumakbo pero huwag iwasan mo natin tumakbo kasi mahirap na matumba tayo. Delikado ang edad nga ganyan. Sa awan ng Diyos mga kaabos, ngayong dating pitsa 15 ng Nobyembre ay 71 na ako. Pero may sakit si kaabos pero ano pa rin, lagsik pa rin katawan, pwede pa rin maglakad. Kaya yun lang, sa awan ng Diyos, basta manalangin lang tayo sa Diyos mga kaabos nga bigyan tayo ng malakas na pangatawan araw-araw. Saka iwas-iwasan ang mga bawal na pagkain. Yan lang mga kaabos. Ito tayo, day. Day. Okay lang mga kaabos. Yan lang ipapaya ko sa inyo. Lalo ng mga anak ko. Iwas-iwasan mo na yung inom-inom. Minsan lang sa isang buwan, isang beses lang. Hindi kay ano, mahirap na. Hirap na abuso sa katawan. Sisingilin tayo pagdating ng edad natin ng 60. Yan mga kaabos. Ito. Exercise. Kasi malamig mga kaabos. Maganda ang tempo pero malamig. Ay, nako. Sobrang lamig mga kaabos. Kahit naka-jacket ka, nutsuot sa katawan mo ang lamig. Kaya pag hindi mo ikilos ang katawan mo mga kaabos, lalo kang lalamigin. Kailangan ikilos mo talaga ang katawan mo para maibsan ang lamig ng panahon. Mahaba ang lakarin namin mga kaabos. Lalakad kami sa Galia. Sa baba. Ano? Ito, nagpangsyon mga kaabos oh. Bagong tayo ito mga kaabos oh. Nagpangsyon na oh. Pero hindi pala pinapadaanan. Sinira pa. Pero para bang girodtes ba? Yan oh. Nagpangsyon na yung mga kaabos. Yan umaandar. Girodtes pa nila. Girodtes. Bagong gawa yan mga kaabos. Yan mga kaabos. Yan. Yan umaandar yun. Tinan mo yung plastiko mga kaabos. Umaandar oh. Girodtes nga. Bagong gawa ito mga kaabos. Kaya lang umaga lang ito binuksan. Pinaandar pero hindi pinapadaanan bago ito. Kasi ang luma nandun sa taas mga kaabos. Makikita ninyo. Para kasi ito sa mga senior citizen mga kaabos nga mahina na lumakad. Gumawa silang ganyan. Kita mo naman ang pagmamahal dito sa gobyerno mga kaabos. Kahit matanda na, minamahal pa rin nila. Kasi malaki kasi na itulong sa mga senior citizen sa panggobyerno nila. Kasi nagkatyaga magtrabaho sila. Yung mga senior citizen katulad namin nga nagtityaga sa panarbaho dito sa Espanya, pinapahalagaan talaga nila mga kaabos. Kaya ang hirap lumakad, yan, pinagawa ng escalator pataas. Kasi Bisaya pa, napahimuslan ba sa gobyerno ang pagtanda sa mga senior citizen. Napahimuslan ng husto. Kasi ang kinikita namin noon, binabawasan ng SS para isuldo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno.
Kaya ngayon, tulad namin nga, nagpipensyon na kami. Yan, bumabawi na ang mga senior citizen. Nagpipensyon na buwan-buwan. Pero hindi masyadong kalakihan mga kaabos. Tama-tama lang. Kung ang trabaho mo noon, opisina, malaki-laki na ang pensyon mo. Pero, trabaho tayo sa bahay lang mga kaabos hardinero, driver sa amo. Yan, maliit lang din. Siya ang pinakamaliit na mga kaabos, mga pensionado tulad namin yung sa bahay. Pero okay na mga kaabos kasi makapag aliw-aliw ko na sa sarili mo. So, wala ka ng trabaho pensionado ka na. Yung pensyon namin mga kaabos, okay lang. Pero kung dadalhin mo sa Pilipinas, malaki ang pensyon namin. Kung i-compare mo sa Philippine money, klaro, euro ang pensyon namin dito. Kaya pag dadalhin mo sa Pilipinas, sobra sa panggastos. May ipon ka pa. Dito ka man tumira. Tama din mga kaabos. Maandar ito mga kaabos. Yan. May sumasmakay Yan. Maandar ito. Sakay tayo mga kaabos. Ito ang una ng ginawa. Yan mga kaabos. Sakay tayo mga kaabos. Itong unang ginawa para sa mga tatanda. Yun ulit sa baba, bago yun. Malaking bagay mga kaabos, makapasyal na ang mga matatanda sa mataas na lugar. Kasi ang parking na dito, nandito, madaanan natin mga kaabos, nandito sa taas. Sumakay din pala sa Mrs. Kaabos. Hanggang dyan lang mga kaabos kasi dito patag-patag na dito kasi ito na sa metro yan, sa train metro kasi tawag dito mga kaabos sa amin sa Espanya. Sa atin train yan, pasukan, lukat ka ng ticket yan para sakay ka ng train. Metro kasi dito sa amin sa Espanya mga kaabos. Yan, itong building mga kaabos, yan ang health center. Dalawang health center sa amin dito. Ito ang luma ng health center. Yung banda sa amin doon kami na pangkonsulta, yun ang bago. Ito ang luma. Parang hospital na rin mga kaabos. Ang health center nila kasama ng hospital. Malaki yan mga kaabos, malapad. Nakaganda lang dito sa Espanya mga kaabos kapag trabahador ka, mayroon kang ID sa doktor. May sarili kang doktor, doon ka mapagkonsulta. Walang limit na kaabos kasi wala kang bayad. Kasi kasama yan sa insurance mo. Ayan. Kaabos ito. Dito kasi ang mga bar na tinatambayan sa mga senior citizen, ito parke sa kabila yan. Kaya dito sila pupunta, lalo sa hapon mga kaabos, dito sila pupunta mga senior citizen. Kaya ang doon sa baba pinalagyan ng escalator para hindi sila mahirapan pagpandit dito. Yan. Halika na. Laki dito mga kaabos. Lapad ka, malaki yan. Sarado dito mga kaabos. Sinito de Salud. Gota. Ang ibig sabihin mga kaabos, Sinito de Salud Health Center. Espanyol kasi. Laki niya mga kaabos. Kasama ng hospital niya mga kaabos. Mga yung mga makinarya, papasok ka, analysis, medical ba? Medical. So, libre yan sa amin mga kaabos. Libre yan. Basta nandito ka sa Espanya.
may trabaho ka, may DNI ka, ID sa pagka-Spanish, kahit hindi ka Espanyola, hindi ka residensya dito, kahit permanente lang ang residensya mo, ang ID mo dito makaabos, libre ka pa rin basta nagtatrabaho ka. Bawal kasi dito makaabos magtrabaho nga walang SS. Ay, sorry. May SS talaga makaabos. Ang trabaho dito may SS talaga. Kapag may SS ka, kumpleto ka sa papel. Hindi ka piki nga pumunta dito sa Espanya. Nagdaan ka na legal ang pagpunta mo. Legal siya, legal ka. Yung kumpleto ka sa papel. Kaya sorry. Kaya kapag magtrabaho ka, kumpleto ka rin. Double ang mo sweldo pagdating ng Hunyo. Kalahating taon ang sweldo mo 1,500, magiging 3,000. Pagdating ng Disyembre, ganoon din, doble pa rin. Yan ang style dito, mga kaabos. Sa isang taon, 2 beses ka magdoble ng sweldo. Yan. Parang 30 months sa atin, parang 30 months mga kaabos. Kaya kami ngayon, magdodoble kami ngayon. Tama-tama lang sa panggastos. Kasi hindi pa nakuha ang doble divisildo namin sa pensyon. Hindi pa nakuha, nagastos na eh. Ay, nako. Nangutang na. Kaya tama na lang ibayad. Kaya, mahirap din mga kaabos. Ganyan talaga ang buhay. Yan. Sarap maglakad sa umaga mga kaabos. Sa hapon maganda din ilakad kapag wala ng araw. Malamig din ang panahon. Ang malamig dito mga kaabos, tulad itong tinamig, sa umagat malamig talaga yan. Sa pagdating ng hapon, paggabi malamig niya. Pero sa tanghalin tapat mescla siya, nahalo ang lamig sa kainit. Pag lalo nang lumabas ang araw, katulad yun, lumabas ang araw, nahalo na ang lamig sa kainit. Okay lang. Pero kapag hindi magpakita ang araw, malamig talaga mga kaabos. Dito hindi magpakita. Tulad yan mga kaabos, mga matatanda na yan. Wala mga trabaho yan, lakad-lakad lang. Yan ang kaganda dito. Yan, wala nang gagawin eh. Magsige ka lang upo sa bahay. Sige lang upo, nood ng TV. Mas mabuti pa lumabas ka, lakad-lakad lang para ma-exercise kayo ng payo sa doktor namin. Ganyan lang sa mga matatanda, maglakad-lakad daw. Dala ng tao, lapad. Dala ng bisikleta, lapad. Sa kabila, yan. One way lang yan mga kaabos. Hindi pwedeng salungatin kasi libre parking. Sa kabila, may parking. Sa kanan, may parking. Sa kaliwa, may parking. Kaya isa lang, papunta lang palabas. Ito naman, sa kabila, papunta lang doon. Hindi pwedeng sumalungat. Itong nito, yan, dito. Ang salubungan dito. Itong kanito. Hindi nga salubungan din mga kaabos eh. One way lang din. Palabas sa highway. One way. Kasi ang lapad ng ginawa na daanan ng bisikleta mga kaabos. Ayun Tinan mo naman ang daanan ng bisikleta mga kaabos. Tinan mo, may kadro nga bisikleta. Para maniwala kayo. Yan. Para sabihin nyo hindi ako susunungan yan. Dito, patiniti, bisikleta dyan. Ito sa tao. Yan. Yung nilalakaran namin ng Mrs. Kaabos. Doon sa kabila, karsada nga, may araw, palabas, walang papasok. Iba din daanan ng papasok. Yan. Matindi dito mga kaabos. Wala. Alam mo, yan. Sa mga yan, sa mga grahe yan, ang lalapad ng karsada sa mga grahe. Talaga, nasubrahan ito. Ito, laki daanan ng bisikleta kalaki ng drawing na bisikleta Kasya ang kotse. Yung bus, kasya nga ang bus dito Wala nga. Hinati lang Hinati lang ang daanan ng
Ano, daanan na, karsada sa ito. Nati. Wala nga. Ano, maano sila magkaabot dito sa mga tao. Mahal nila ang mga tao kasi dito sila nakakwarta sa mga tao eh. Kaya, yun naman oh. Kaluwat kanan ang ano, ang kahoy, parang pagatpat, puno. Yan, ano yan mga kabos din ninyo? Nag-abot ang sanga oh, naglamano. Naglamano ang mga sanga oh. Sila dyan nila yan. Malungkot ngayon kasi linggo, walang trabaho. Domingo man, kaya walang trabaho. Mamayang hapon daming tao. Kaya kapag tinlaming makabos, mga larag yan ano na, unti-unti na nga larag ang dahon. No? Dami ng dahon. No? Pag summer, pag intra ng Marso, Abril, tutubuan ang dahon yung makaabos. Pagdating ng Mayo, Hunyo, wala, makapal ang dahon yan hanggang sa Agosto, Septembre. Pagdating ng Oktubre, mag-umpisa naman sa larag. Sa Enero, Pebrero, wala na itong dahon mga kaabos. Parang patay na itong mga kahoy nito. Napasukan ng init dito. Ito, basta po. Yan. Saya yung sinasabi ko mga kaabos. Yan. May kita o mga sanga dito nga naglamano. Pag wala ng dahon, kitang-kita mo. Parang yungib ito mga kaabos. Pag malago ang dahon ito, ganda. Parang yungib kasi nag-abot ang sanga. Ayan, ito yung mga kaabos. Oh. Mauubos yan. Lagas yan lahat. Yan, isang puno. Pagdating nila, nag-abot ang sanga pa. Isang puno. Yan. Yan ang style dito ng kahoy nito mga kaabos. Parang pagatpat ang puno. Yan talaga sa mga kalye. Yan, sa mga principal nga kalye mga kaabos ito. Kaliwa ka dyan. Dito ko lang. Hindi, ano ko ba na ito? Ipakita ko lang ito. Tapos, dito na kami sa taas ng Galea, oh. Magtataob na rin ito ulit. Gusto mo buwaba tayo doon? Kaya lang, ano yun, ikisaban ako. Kaya yung sila dumaan. Ano kayo dito? Ha? Sa unit, tabi. Nagtaob na eh. Mga ganyan. Yung mga ganyan, para makita mo. Yan. Dito siya. Sarap ko siya. Hilahin ko siya sa doon na makita tao. Basta namo yan siya. Ito siya, oh. Yan, ito. Itong ano, 1, 2, 3. Baba. Oh, ito. Kahit di na mo hilahin mo yung taas. Dito sa gitna. Yan. Saka, makadjust na. Pagkatapos mo, dito, ibalik mo sa 2, kay 1. Yan. Yan lang. I-cross up mo siya. Nabuyok ako eh. Hindi na dapat nga lalapit ka pa rin i-cross up mo. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Kala ko ano mo yan. Ito na, binibigyo ko. Itong restaurant mga kaabos. Ang may-ari ito, ama ng amo lang iyang sa ni Junior sa anak ko yung sa sa Molino, itong restaurant niya. Tapos namatay na kasi ang papa kasi ang nagdumala nila dito eh, namatay na, hindi na pinagpatuloy sa ang babae sana ang hahawak, hindi pumayag ang ibang anak na lalaki kasi hindi marunong hawak ng negosyo, kaya ang ginawa nila, isiniran lang nila sa kanila ito Molino mga kaabos. Yan. Sa kanila yan. Sila ang nag-ano dito. Ang loob niyan, restaurant niya sa loob. Kala ninyo? Yan.
restaurant yan sa loob mga kaabos. Yan, ang lapad yan mga kaabos. Sikat na yan. Restaurant. Sikat na sikat yan dati mga kaabos. Yan, isinira. Hindi naman bininta. Yan mga kaabos. Yan, o. Tapos si Alvaro ang anak na galing magdala ng restaurant. Yung amon iyang sila magkasama si iyang sa kayong anak ko. So, pati si Jordina, Pilipino. Marami sa Pilipino doon. Halos Pilipino doon. Yung trabaho si Alvaro sa anak nito, restaurant nito. Dapat siya na ang humawak nito kasi ang dami so dito mga kaabos. Sus, diadayo talaga ito. Kaya, sayang. Pero hindi naman nilagyan ng binde. Baka bubuksan lang ulit ito mga kaabos. Yan o. Hindi yan sayang. Ang pangalan talaga oh. Pangalan ay. Talagang yan. Basko. Basko talaga ang pangalan mga kaabos. Parati ako nakapasok yung mga kaabos kasi maraming Pilipino dyan trabaho. Hindi pa namatay ang may-ari, ang papa ng Alvaro. Matanda na rin kasi mga kaabos. Sinta na may higit. Marami kang Pilipino nagtatrabaho. Mahilig sila sa mga Pilipino kasi magaling na magtrabaho. Baka sabihin naman yung manonood nga, nagibula ko. Hindi. Talaga magaling talaga mga Pilipino magtrabaho. Kaya yun ang hinahanap nila sa mga restaurant dito. Masipag. Talaga masipag sila mga Pilipino kasi sa layo pa naman ang Pilipinas. Pupunta ka dito para mapatamad-tamad. Hindi pwede yan. Kaya sinabi ko nito nga masipag talaga mga Pilipino. Trabaho kaya nagustuhan sila. Nagustuhan. Kaya hindi ko masabi nga Pilipino kami sa Kaabos. Kami, ibang lahi. Kaya Kaabos eh. Kaabos ang title ng channel namin eh. Kaya Kaabos. Kaya Kaabos namin. Channel. Exempted na tayo dyan. Haluan natin ang jokes mga Kaabos para hindi naman tayo Joke lang. Ay, ito. Mga prank ba? Ayan, mga Kaabos. Hindi naman tayo sa lugar nga minsan lang nating lalakaran ito. Doon ako sa kabila naglalakad mga Kaabos doon sa kabila doon sa baba sa pier. Ngayon nandito kami. Gusto niyo sa Kaabos dito na kami daw maglakad. Ang haba ito mga Kaabos, paikot ito hanggang sa Pilana. Ay nako. Talaga naman pawisan ang bugal mo dito mga Kaabos. Hindi namin tinatapos. Ayaw ko lang ngayon kasi naglalakad na kami. Hindi naman kami magbalik. Hindi kami nagdala ng kotse kasi dati iwan namin ang kotse dito kaya bumabalik kami. Kotse na kami po. Ngayon wala kami dala. Sige. Ayan. Uy. Ito, ang maman to. Takbo sapatos mo. Maluwag pa yung sa kanya deh. Yung sapatos, halata mo. Ano mo? Pilo. Hilig sila deh. Mahilig sila. Mga pine tree mga Kaabos oh. Mga tulid talaga mga Kaabos. Tumakas yan sila. Ganda natin mga Kaabos. May daanan nga mga Kaabos oh. Magpunta sa kabila. Daanan ng tao. Doon na tayo mga Kaabos yung may doon parang yan parola yan parola mga Kaabos pagkahinga tayo dyan balik na kami mga Kaabos. Marami din patay mga Kaabos yung mga sana ang patay mo.
kaabos sa mga bahay, sa mga probinsya, sa mga bukid-bukid. Ang sala nila may ano, may gatungan, parang ano, may gatungan silang kahoy para pangpainit sa loob ng bahay. Yan ang naging amo ko dati mga kaabos. Sinasang deliver isang truck sa India. Amo ko dati, wala kong amo. Yun, kapag ganito tinamig, ang sala ay ano, may gatungan. Talaga, sugnura ng tagtatatlo, ganito kalaki. Tuloy-tuloy mga kaabos. Kahit buhay, parang daming ulan, naiipong ko. Dala ka ng upuan dito. Dala ka ng upuan. Yan. Relax ka dito. Matapos. Huwag ka lang masyadong palapit doon. Matapos hanggang dito lang. Huwag ka lang pumunta sa pinakakilid kasi delikado. Kasi sobrang lalim niya matapos. So, bato-bato pa naman sa baba. Kaya, dito lang tayo matapos. Barko makaabos, ito papasok. Talon mo. Yan, tiyan yan sa na may makaabos. Yan ito. Itong ano na yung makaabos. May nakikita kayo sa dulo nga ano, parula. Yan, ampere sa amin lugar. Yan, dyan dadaong ang mga barko malaki nga di pasiruan. Kita mga kaabos, dadaan niya sa maliit na butas barko. Ay, malaki itong ganyan mga kaabos. Ilang kilometro yan. Kasi ang pinakadulo, nandun din ang mga estranghero nga, ano, ibang estranghero nga barko. Ano, yan, pinakadulo. Iba din doon sa ano, sa malapit sa amin mga kaabos. Iba din dito mga estranghero na barko. Talaong yan. Ano, yan, nakikita nyo mga kaabos, may barko ng estranghero. Nakikita dito. Ayan o. Yan. Yan mga kaabos. Nakatira dyan, mga mansyon ng bahay na laki. Ano? Yan, kita niyo yung magkabas. Isang bahay lang yung magkabas ha. Ay, ipakita ko sa inyo. Yan, ito, isang bahay lang yan. Oh, lapad yung magkabas oh. Laki, lapad nga, malaki. Walang itala, mansyon yan magkabas. Grabe nito mga bahay magkabas. Mga mayaman nakatira dito. Dami mga Pilipina na gano'n dyan. Simunyo, mag-asawa pa. Mga mansyon kasi mga bahay lalaki. Grabe mga kaabos.
nila. Nanganak sila nga milyonarya ang mga magulang nila. Para sila ng kurso din, buka ng kurso na pamayaman. Mayaman sila. Tayong mga pobre, talagang palad talaga natin matapos. Pobre talaga tayo. Mahirap naman ang nakatira sa mundo pus mayaman. Wala nang utusan. Darila na lang kasi hindi magpautos kasi isa din siyang mayaman. Away na lang. Kaya may mga pobre talaga. Mas marami ang mga pobre. Kaya tayo yung bahay nila dahil din sa mga pobre yung nagtatrabaho. Yan. Kasi walang mga yaman nga gumagawa ng bahay. Kung hindi, mga pobre. Yan lang talaga ang buhay mga kaamos. Kaya huwag tayo magsisi sa sarili natin nga bilang anak ng pobre. Wala. Yan lang talaga ang abot kaya natin. Ay, ayan mga kaamos. Ayun mga kaamos. Maalam na kayo sa mga kaamos. Bye-bye. Thank you. Ito mga kaamos. Ito naman tayo mga kaamos. Size ulit tayo. Bagong season naman ito mga kaamos. Ayan o, si Mrs. Kaabos o, pa rin ang damit namin. Kasi tatlong araw bago ito nagbihis ng jacket. Marami kasing jacket ng Kaabos. Ayun, sayang namang isasuotan ng palit ka kaagad. Kaya may musla mo na kasi hindi naman marumi ang jacket namin kasi nakapatong man lang sa damit din namin. Kaya ito mga Kaabos o. Bagong vlog naman tayo mga Kaabos. Papakita ko lang sa inyo o. Uy, parang palayan. Ano, akala mo palayan mga Kaabos? Hindi. Damo yan para pagkain sa baka sa kabayo. Hinaharvest. Tinataniman din lang yan mga Kaabos. Hinaharvest nila. Tapos lukutin. Ganito kalaki ang bandol. Yan, itago sa budiga. Pagdating ng tinglamig. Ayan na. Yun ang ipapakain nila. Kasi hindi man na parabasin ang mga Kaabos, ang mga baka, mga kardero, mga kambing dito kapag sobrang lamig, kapag maghihilo sa mga matay na dito sa lamig, kaya nakatago sila sa budiga, kaya doon lang papakain. Sinasabi mo ganito kalaki yung bandol, kita mo laya na mga Kaabos. Ito siya dito mga Kaabos. Yan, hindi man akala mo palay, hindi mga Kaabos, mga damo yan. Hanggang hanggang baywang na ang haba, harbisin nila, lukutin nila, i-roll nila, stadian, tapos yun, dadali na sa budiga, doon itambak. Pagdating ng tingdamig, maghihilo ang panahon, yun ang ipakain nila sa mga hayop na kasi mayan sila ikulong man nila mga hayop kasi klaro, naghihilo, mga matay din mga Kaabos eh. Ayan. Dito kami dumaan sa hindi daanan ng tao, nandun sa kabilang daanan ng tao, dito kami dumaan. Bawal dito dumaan, pero hindi mali, nandito naman kayo sa tabi. Ay nako, ayan mga Kaabos, hindi mo mapasok ito mga Kaabos kasi itong ginawa lang bako sa tabi ito, may mga tinik yan, tapos ang bunga yan makakain. Sa atin, marami din sa Pilipinas mga Kaabos yan. Pino nga ang bunga. Pag mahinog na siya, bayulit na bayulit. Matamis din yan. Kinakain din natin ang bunga nitong mga parang bagay mga Kaabos. Mga tinik yan. Kaya, yun, bakod-bakod na dito. Ay mga Kaabos oh, may mga baka oh. Pakita ko na si mga Kaabos, yung mga baka. Kaya, isang may mga tanim mga asilgas. Asilgas yan mga Kaabos. Asilgas saka repolyo. Yan o. Yan. Yan mga baka mga Kaabos. May nakahanda ng pagkain niya mga Kaabos. Nakatago sa nakatago sa budiga nila. Tuyo. Kakain naman pala ang baka ng tuyo mga kabayo. Tuyo nga damo. Kain din pala eh. Kala ko sa atin kasi sa Pilipinas mga Kaabos. Sariwa kasi papakain. Dito makakain lang mga baka tulad ngayon hindi pa naghilo, kakain sila ng sariwa kasi inaalpasan sila. Pero kapag maghilo na mga Kaabos, hindi na, mga tuyo na kinakain nandun sa budiga.
Yan oh. Mayroon sila ditong ano mga kaabos oh, git-git na maliit oh. Alam mga kaabos, pakita na namin kung saan galing ang mga pagkain sa baka pag sobrang lamig, maghihilo na. Naimbak lang sa bodega mga kaabos, pero mga patay na kasi matagal na nilang hinaharvest eh. Gilukot lang nila sa Bisaya pa, giro nila. Ayan. Liwanag ang panahon mga kaabos ay nawala yung dagom. Liwanag eh. Si Mrs. Kaabos nandun sa kabila dumaan oh. Bilad kunuha siya ng araw. Ako nandito sa kabila kasi malilim. Kasi ang araw kasi mga kaabos nandito na bandang kanan. Ha? Oo. Daming eskulahan dito. Yan o.
Uy, bakit ka tumawid? Mga kaapos, talaga probinsya ang lugar nito mga kaapos. Kaya nagtaga ko si Mrs. Kaapos, bakit dito po sa Junaan? Eh, wala kasing alam yan mga kaapos, kundi daan ng siyudad ng Algorta. Walang alam yan sa mga kalye-kalyeng ganito. Hindi alam nga Algorta pa rin ito. Sa kabila lang kami dumaan. Akala niya naligaw na kami. Tagaw to siya kasi akala niya naligaw na kami. Pero nakikita kasi niya ito bukid na ito ah. Nakakala niya makaapos. Ano? Kala mo taniman ng mais eh. Lamos siya. Hindi niya alam pagdating niya sa tulay ng ano, pagpasok niya sa tulay nito sa train, nandyan na palaala na niya eh. Binisabal nito ah. Sinabihan ko siya na pag dumating ka sa baba, diyan mo malaman nga eh, dito pala ang lusot. Ay naka. Sila sasama, ako lang sabi ko maglalakad ako, sumasama siya. Naglamot siya. Meron ako mag-exercise, makaabot lakad ilang kilometro, nagkarin ko lang para ano talaga ang binti ko sa kapita ko. Kung napapagod ako, papahinga ako sandali, segundos, lakad naman. Ngayon lang siya nakasubok ng mahabang lakaran eh, kaya nagreklamo. Siya rin, di pa na niya na naala. Ito. Grabe naman. Isip ng tapos kung di niya na naala ito.
Alam mo na kung saan tayo? Ay nako. Kakanan ka, Bidisabal. Nalala mo itong lugar, kakaliwa ka, Ripsor. Kakanan ka, Bidisabal. Diretso mo sa atin. Ay nako, sabihin mo pa. Sabihin mo pa nga ano, naligaw. Taka-taka. Exercise mo ka tayo. Ay nako. Saka na ka. Bukas huwag ka sumama sa akin. Maglakad ako. Paano ma-exercise ang hita ko kung kakaunti ng lakarin ko. Ganda ng bulaklak mga kabos. Ito bulaklak ito sa ano, pakita ko sa inyo mga kabos. Ano? Kamuti. Ano mga kabos oh. Ano? Oh, huwag nyo sabihin nga hindi yan kamuti. Kamuti yan mga kabos. Oh, yan, yung violet ng dahon. Sarap ilaga. Kaya babalikan ko ito mamayang gabi mga kaabos. Kukunin ko itong naka-puslit sa daan. Naldahan ko ng ano yan, silyo. Yan, madami ka lang makakain talpos yan mga kaabos. Kamuti yan mga kaabos. Marunong na sila mga Espanyol magtanim ng kamuti kasi mga ibang lahi na kasi ang nag-harden dito mga kaabos, hindi na pure Espanyol. Ibang lahi. Wala nang pure Espanyol nga nagtatrabaho dito sa gobyerno nga nag-harden kundi ibang lahi na. Mga Latino, yung sinasabi Latino, yung Tagano, Argentina, Bolivia, Cubano, yun ang nagtatrabaho ngayon mga kaabos. Ito, sa Espanya. Wala nang pure nga Espanyol nga nagtatrabaho sa hardin, construction, pulos na ibang lahi. Kaya asahan nyo mga kaabos, pumasok ka ng bar o kaya restaurant dito sa Espanya, ang mga kusinero, kamarira, mga ibang lahi, at ibang klase, ibang lahi. Nakalamang lang sila sa mga Pilipino mga kaabos kasi ang Pilipino, English, Tagalog ang salita, pero sila walang English, hindi sila marunong mag-English mga kaabos, kundi Espanyol talaga, Castellano talaga salita nila. Kaya madali sila makapasok dito kasi parehas ang salita nila, may tono lang kaunti yung mga Latino. Kaya dito nalulugi ang mga Pilipino. Hindi ka basta-basta makapasok ng restaurant kung ang abo mo hindi marunong mag-English. Nakalamang ang mga Latino mga kaabos sa mga Pilipino. Nakalamang din tayo parte sa English kahit wala tayong mataas na pinag-aralan, marunong tayo mag-English kaunti. Lalo na yung mataas ang pinag-aralan, talagang paka ang English. Kapi kami si Mrs. Kaabos ito mga kaabos. Iyain. Pasok kami dito.
Malugaw mo nga bibinta. Pero mas maliit yan. Parehas lang. Cross ba? Parang mas maliit naman yun. Di ah. Ganyan din ang pangalan. Oo. Ha? Hindi. Citroen yan. Yung sa kanya ano. Awag yan eh. Tulad yung sa kotse ni Marvin eh. Ang design Citroen. Bakit yung mayabang at hindi na bumili ng kotse? Video mga kabos. Hanggang dito lang ang video natin mga kabos. Bye bye.